ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan, ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway suminyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, mayroon tayong banal na misa para sa Sabado na ika-4 na linggo ng pangkaraniwang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. At mayroon rin tayong renewal sa marriage vows sa ating mga kapatid na sila yung magsabuhay muli ng tamis ng kanilang pag-ibig. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Idagdag na natin ang ating intensyon para sa lahat na nakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, tinipon tayo upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at ayon sa pagsusubaybay ng ating Panginoong Hesus Nazareno bilang pastol na mabuti sa buhay. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating karapukan, kahinaan at kasalanan, tayo napalayo sa Panginoon. Dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinuong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalob mong kami makasamba sa iyo ng may luubing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ipinabunsod ng iyong Espiritu. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat yan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makakabuti sa inyo. Ang Diyos ang pinagmula ng kapayapaan
na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway, ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na bastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit nasa daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaabapay, at ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ika ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo ay ang iyong kabutihan, sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakamaraming taong dumarating at umalis. Ano pat hindi na makukuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kahit sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga tayo ng kaunti. Umalis silang lulan sa bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit
maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kahit mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Na sa Sabado tayo na ika-4 na linggo ng karimang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang at ang atin pong paksa o tema sa mga pagbasa ay tungkol sa paging pastol o sa salitang English, shepherd. Sa salita ng ating Panginoon dahil siya ay isang Hudyo at Hebrew-Aramaiko, ang pastol ay tinatawag na roe. Pero ang ating mga pagbasa ay nakasulat sa orihinal, sa luma na Grigo, na tinatawag nating koinoko na Grigo, ang pastol o ang tagabantay ng mga tupa ay buskos. Doon naman sa Latin, pastor. Doon po natin nakuha ang ating salita na pastol, sa Latin na pastor. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 6, verso 30 hanggang 34, tuwang-tuwa ang mga apostol nag-ulat sa ating Panginoon na nagawa nila ang kanilang misyon at nahangaan pa dahil ang kanilang ginagawa ng mga himala ay nangyari, ang kanilang pagtuturo ay tinuturo sa mga tao at maraming napagaling. Pero halos hindi nila makuha ang pagkain ng kung anong pagkain dahil napakaraming tao. Hindi na sila nakapahinga. Kaya ang ating Panginoon ay nagsabi sa kanyang mga apostol na pupunta sila sa ibayo, sa ibang lugar, upang doon sarlinan siya at ang kanyang mga apostol ay magkaroon ng pamahinga kahit maiksi o konti lang na pamahinga. Pero itong mga tao, dahil nanabik na mapalapit sa ating Panginoon, hindi lang na nanabik sila na sila'y mapagaling sa kanilang makaramdaman o ng kanilang sakit. Hindi lang na upang makarinig sila ng turo ng tinatawag na Ebanghelyo o mabuting balita, ang mga tao ay nananabik na magkaroon ng isang pastol, isang tagabantay, isang pinuno nila. Kaya patakbo silang pumunta sa isang lugar na ilang at noong pag-ahon ng ating Panginoon kasama ang kanyang mga apostol, nauna pa ang mga tao kaysa kanila. Kaya nakita ng ating Panginoong Hesus ang mga tao na nananabik ng isang pinuno. Ang mga tao na litong-lito dahil wala silang gabay. Ang mga tao na kung saan ang kanilang kalagayan ay para silang mga tupa na walang bantay o walang pastol. Kaya ang ginawa ng Panginoon, hindi na siya namahinga. Kanya pong tinuruan sila tungkol sa paghahari ng Diyos, tungkol sa pag-ibig, kapayapaan, katarungan, at kung paano mamuhay na maayon sa kalooban ng Diyos.
Kaya ito pong ating Ebanghelyo ay siyang nagtuturo sa atin na kuminsan gusto rin nating magkaroon ng pamamahinga. Pero ang mauna ay ang pangangailangan o ang kabutihan ng ating kapwa-tao. Kaya ang ating Panginoon at ang kanyang mga apostol, hindi po sila lumayo na dahil sila'y pinupuntahan ng tao, sila'y naglilingkod. Ang kanilang paglilingkod, kahit na kapos sila sa panahon na magkaroon ng sarilinan na pagtitipon, dahil kararating lang ng mga apostol mula sa kanilang misyon na sila ay magtuturo, na sila ay magpalayas ng demonyo, at sila ay magpagaling ng mga may sakit. Pero napakaraming tao ang dumarating. At noong nagpunta sila sa isang lugar, nagpunta rin ang mga tao doon na ang mga tao ay nananabik ng isang tunay na gabay. Kuminsan sa buhay natin, lalo na kapag napakalaki na pinagdaanan ng buhay ng tao, sa panahon na kung saan tayo ay laging magtatanong sa ating sarili, ano na ba ang nangyari sa ating kapaligiran? Ano na ba ang nangyari sa ating sambayanan? Bakit ganito na ang lahat? Bakit nagmahal ang lahat ng mga bagay at kapos ang ating mga kinikita upang pwedeng magkaroon tayo ng tunay na kinakailangan sa buhay? Ang lahat ng tao na mayroong malalim na tanong tungkol sa pangangailangan, na nakita nila na hindi na kasya ang kanilang mga kinikita, na kung saan para bang napabayaan lang sila dahil ang kanilang mga pinuno ay tumututok lang sa kanilang sariling problema, nakalimutan na nila ang kanilang mga sinasakupan ng mga tao na dapat bigyan ng panahon, bigyan ng pagkakataon na ang kanilang mga saloobin, ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga tunguhin sa buhay ay mapansin man lamang sa kanilang mga pinuno. Kung minsan, kapag tingnan natin, hindi lang po sa malawakang sambayanan, lalo tigit na sa isang pamilya. Kung minsan sa isang pamilya, nakatutok lang ang tatay at nanay sa kanilang mga personal na pangangailangan. Nakalimutan na nila na mayroon silang mga anak na may matindi na pagsubok, na may napakabigat na suliranin o problema at nangangailangan na pansinin ng mga magulang. At kung hindi sila mapansin, para sila mga tupa na walang pastol dahil mayroong puwang, mayroong pangangailangan ng mga tatay at nanay. Dahil nasanay ang mga tatay at nanay na mapokus sa trabaho dahil kailangan naman ang pagtustos ng mga pangailangan sa pamilya upang mabigyan din ang kanilang mga anak ng kinakailangan nila. At dahil nagtaasan, nagmahalan ang lahat, kuminsan doble-doble pa ang ginagawa ng mga magulang upang mabayaran lang ang kinakailangan na pambayad para sa pag-aaral ng kanilang mga anak, ang bayaran ang mga batayang pangailangan sa bahay, pagkain, medisina, tubig, kuryente, at iba pa. Halos hindi na magkaroon ng panahon ng pamamahinga ang mag-asawa at halos wala na ring panahon para sa kanilang mga anak. At ang kanilang mga anak, upang sila'y magkaroon ng isang panahon na sila rin ay makaharap sa kanilang pinagdaanan sa buhay, doon na lang sa kanilang cellphone, maglaro ng kung anong mga computer apps o mga games
upang sila ay hindi na makapag-isip sa pinakamalalim o pinakabigat na problema sa buhay nila. At kung minsan, nandoon na rin sa kanilang mga kapariha o sa kanilang mga kabataang kapariha nila at kung ano-ano ang kanilang ginagawa sapagkat hindi na nagabayan ng mga magulang. Ito yung ating modernong panahon. Ang modernong panahon na kung saan ang tinatawag nating artificial intelligence o artificial general intelligence at mga iba't iba pang mga pangyayari sa ating buhay sa ngayon ay siyang nagkaroon ng malaking hadlang na mabuklod ang isang mainit na samahan sa loob ng tahanan. Na magkaroon tayo ng isang matibay na pagbubuklod sa mga maliliit na sambayanan sa ating mga tinatawag na mga pamayanang batayan. At kung minsan mismo tayo ay naging bahagi na sa isang hindi makilalang makinang sosyal na kung saan hindi natin alam saan tayo dalhin sa daloy ng pangangailangan pang-ekonomiya, pangangailangang sosyal at pangangailangang psikolohikal. Kuminsan nakalimutan na nga ang tunay na pangailangan ng tao at walang iba kundi ang pangangailangan sa Diyos. At dahil doon, napunta na lang tayo sa mga pangpahapyaw o mapang-ibabaw na pagpapahayag ng ating debosyon sa ating Panginoon. At hindi gaanong malalim ang ating samahan sa loob ng tahanan, sa loob ng sakahan, sa loob ng paggawaan, o kung saan man tayo, sapagkat kinakapos tayo sa di kalidad na panahon, kinakapos tayo sa isang maganda na relasyon sa isa't isa. Panahon na siguro na dapat nating tingnan na tayo'y tinatawag din na pastol sa isa't isa. Mga magulang, kayo ang pastol ng inyong mga anak. Kayong mga namumuno, anumang antas ng pamumuno ninyo sa pamalaan, kayo ang pastol ng inyong mga sinasakupan. O anuman ang inyong ginagawa na kayo'y may mga kaibigan na kung saan hindi nila alam kung paano dalhin ang buhay sa ngayon, kayo ang pastol sa kanilang pangailangan. Napakalalim at napakalaki ang puwang sa kawalan ng pastol sa lahat ng tao na kung minsan makikita mo na lang bakit kaya yung taong yan ay napunta sa bisyo, sa droga, o sa kung anumang mga hindi kanais-nais na mga gawain sapagkat hindi po tayo nagiging pastol sa isa't isa. Pero dapat tayo pastol sa isa't isa. Dahil nung tayo nabinyagan tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at ang ating Pong Hesus Nazareno ay siyang mabuting pastol. Kaya, pakisabi sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Pong Hesus Nazareno. O, tapos sabihin natin ng malakas, hindi tayo pababayaan ng Pong Hesus Nazareno. 1, 2, 3. Hindi tayo pababayaan ng Poong Hesus Nazareno sapagkat siya ang ating tunay na pastol. Kailanman hindi tayo iiwanan. Kailanman hindi tayo makalimutan. Kailanman hindi tayo ilaglag sapagkat mahal na mahal tayo ng ating pastol, ng ating Poong Hesus Nazareno. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mulat sa pangangailangang lumayas sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban, lumalapit tayo sa mapagkumbabang panalangin. Pastoran mo ang iyong bayan, O Panginoon.
Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao naway mamalagi sa tahanan ng Panginoon magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Makapangyarihang Ama, tinawag mo kami upang iyong makasama, maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak sa aming paglalakbay patungo sa iyong kaharian. Hiling namin ito, nangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay, ay tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain ang dudulot ng buhay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kaparing tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kanang loob, ang tayong likamot pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya iwastong lubos ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod sa iyong pagiliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kay kaysa namang hel si siyawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal na makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinisamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlahin, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Amen. Sa tagubilin galing na utos sa turo ni Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan sa lahat. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsunod katawan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay umiling na yung bigyang kaunlaran sa panampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos ng iyong bigay sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Tayo ay pastol sa isa't isa sapagkat tayo ay hinirang ng ating Panginoong Hesus Nazareno na siyang tunay na pastol. Huwag pabayaan ang isa't isa na mapalayo sa daan ng Diyos. Ngayon na po ang pusbas. Mangyari po namin ito sa bagya, mag-ibagay ng pusbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inagmas ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ng katauhan, pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanaw namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo itong mga imahen at salan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pangitan ng benisyon nito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malahating Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglayang kagpaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, digna rangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.